Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, pag-usapan natin ng Oppo A5 Pro 5G kung sulit pa ba i-purchase ngayon 2026. So tara, check natin. So yun mga idol, kung naghanap kayo ng murang 5G device, I got you covered. Meron tayong masasuggest na isang very popular na smartphone noong 2025, which is the Oppo A5 Pro 5G. So when it comes sa SRP neto, hindi ako nagkakamali, ang SRP neto is around, dati isa sa above 10,000 pesos, di ako nagkakamali. I think 12K ang Oppo A5 Pro 5G. Pero ngayon sa online mga idol, nakita ko siya dito ngayon, pwede nyo tumakuha ng around 8,000 pesos. So okay na okay yung price niya for a 5G device, kasi yung Xiaomi Redmi 15 5G usually ganyan din naman ang presyohan yan. Gagawa tayo ng phone comparo about dyan. Stay tuned lang mga idol sa mga 5G devices natin. So isang murang 5G smartphone, entry-level device, itong Oppo A5 Pro. At nakakatuwa na mag-iisang taon na siya pero available pa rin siya, or still available pa rin siya sa market. Ito maganda balita, pag binili niyo yan dito sa ating product links, dito sa view products natin, mura at bagsak presyo niya lang makukuha yung Oppo A5 Pro. Kasi pag sa niyo yan nakuha sa mall or sa offline store, baka makuha niyo na mas mahal. Kaya dito lang kayo bibili sa ating view products mga ka-J-Vlog. Bagsak presyo na lang po ang Oppo A5 Pro 5G. So maraming ngayon naghahanap ng 5G smartphone. Nakakatuwa naman na yung 5G ngayon is pamura na ng pamura, kasi dati 'di ba, nakikita lang natin ng 5G around 15,000. Sabihin na natin mga mid-range lang natin nakikita ang 5G ngayon. Marami na tayong nakikita mga entry level 5G smartphone lalo na dito sa Oppo A5 Pro 5G. So yung chipset niya, talamak na yan na budget or entry level chipset ng 5G, which is a Dimensity 6300. So several times ko na na-test yung chipset na yan, is very good. Napakaganda ng chipset na yan, especially sa mga ganitong presyohan. And for me, when it comes sa kanyang price, perfect fit pa naman ng Dimensity 6300. I know nakikita na natin yung Dimensity 6300 sa mga murang smartphones like the A06 5G, pero quick reminder lang, yung A06 5G, ang SRP niyan is around 8,500 pesos before. So dito 8,000 pesos range na Dimensity 6300, okay naman yan, no worries. And very snappy rin naman yung processor na yan pag naglalaro kayo. Naglaro na ako dyan ng ML, Honor of Kings, COD. So far, so good naman ang performance ng Oppo A5 Pro 5G. Again mga ka-J-Vlog, quick reminder lang na yung 8,000 pesos is yung variant na 8GB, 128GB of internal storage. So doon pa lang sa 8GB of RAM, 128, for me, perfect fit for its price lang na 5G. Usually nakikita rin natin 5G, 6GB of RAM, 4GB of RAM, diba, sa ganito mga presyuhan. Nakakatuwa na nag-o-offer ngayon ng mga brands ng 8GB of RAM sa segment of 8,000 pesos tas 5G. Pero quick reminder lang, same price niya po ito. So meaning niyan, ang SRP talaga neto is mid-range. Ngayon lang naging mura dahil kumbaga binigyan na nila ng magandang deal, kasi matagal naman na siyang lumabas sa market, mag-iisang taon na. Pero no worries when it comes sa ganyan, longevity wise, matagal nyo pa magagamit ang Oppo A5 Pro 5G. Sa screen niya, to be honest, medyo nakaka-disappoint yung resolution dahil HD Plus 720p. Screen size, okay naman, 6.67, punch hole display, 120Hz screen refresh rate at naka 1000 nits of brightness. So yung nits of brightness niya, ka-level niya yung very popular din na Oppo A3X. So parang nag-aadapan lang sila ng mga screen display dito sa A5 series. And yun lang malupit niyan, SRP niya, HD Plus 720p mid-range, hindi talaga bagay. Tapos ngayon, kahit na 5G to mga J-Vlog, hindi perfect fit ang HD Plus 720p resolution sa ganito presyo na smartphone. So sana naging mas better pa yung nilagay nilang display quality. Pero again, siguro yan yung isang reason kung bakit nag-cost cut sila para ma-achieve yung murang 5G device sa ganitong presyohan na smartphone. Pero don't get me wrong, yung nits of brightness nito napaka-solid. Same to sa Oppo A3X, Oppo A5X, 1000 nits of brightness.
So, pag narinig nyo na ng 1000 nits of brightness, asahan nyo na malakas yung brightness niyan at perfect na perfect gamitin sa outdoor or sa mga nagda-navigate natin ng mga motor taxi riders or delivery riders na kunyari direct sunlight, hindi nyo makita yung display ng smartphone nyo. May mga ganyang smartphone nyo, merong mga too dim na mga brightness nila. Dito naman sa Oppo A5 Pro, ayan, all goods na all goods mga ka-J-Vlog at panigurado makikita nyo ng very clear yung smartphone nyo even sa outdoor. Rear camera, meron siyang dual camera, 50 megapixel main camera and a 2 megapixel monochrome lens. So again, monochrome lens is a parang marketing getup din na very useless na camera lens. And parang AI lens lang yan, depth sensor and all. So sana kung ginawang dual camera to ni Oppo, sana nilagyan nilang ng macro or ultra wide camera, mas better. Pero again, for the 50 megapixel main camera of the Oppo A5 Pro, na-try ko na camera nito, malinaw rin naman for a 5G device. Mapoprovide niya naman yung kailangan nyo na isang magandang camera sa smartphone. And 8 megapixel yung kanyang front-facing camera mga ka-J-Vlog. Ito na rin siguro yung nakikita ko or napapansin ko sa mga entry or mid or entry or budget na talamak na front-facing camera ngayon is 8 megapixel. Pero yun, asahan nyo pag nasa indoor kayo or hindi ganun kaganda yung tama ng ilaw, there's a possibility na too much noise when it comes sa front-facing camera niya. Pero outdoor, ibang usapan yan, or yung magandang lighting niya sa outdoor, panigurado makakapag-provide to ng outstanding photo quality. Ang isa na ipaglalaban natin dito sa Oppo A5 Pro mga idol is yung kanyang IP rating. So meron tong IP rating na IP69 water and dust resistant. So ka-level niya yung rating ng iPhone 17 Pro Max, so Galaxy S25 Ultra. So flagship level yung kanyang IP rating. And yes, nung nag-scroll ako sa camera app netong A5 Pro, meron siyang underwater mode. So meaning legit yan mga J-Vlog na pwedeng masubmerge sa tubig within 30 minutes. With certain deep lang po yan. Pero yan yung mga legit na pwede malublob sa tubig kasi may mga nakikita ko smartphone na iba na IP66 pababa na sinasubmerge nila sa water. Yun po yung mga hindi po pwede ma-recommend na isubmerge sa water ng matagal kasi there's a possibility makukompromiso yung loob niyan kasi mas mababa lang yung IP rating nila. So magandang i-clear, yung pwede pong masubmerge sa tubig is IP67, 68, and 69 water and dust resistant. So nakakatuwa, 8,000 pesos, napakataas nung kanyang IP rating, IP69. Mas mataas pa to sa very popular na Vivo Y21D na merong IP68. Mas mataas pa ang protection neto sa iPhone 17 Pro Max and Samsung Galaxy S25 Ultra na merong IP68. So nakakatuwa lang na yan yung isang mapapansin yung advantage neto sa mga ibang kalaban niya na smartphone. Even for a 5G device, a huge advantage yan ng Oppo A5 Pro. Battery, great din, 5,800 mAh na removable battery. So may nakikita rin ako dyan na pangit na daw ang 5K mAh battery. I don't know why. Kasi ano yan sa flagship nga talamak ang 5K. Tapos sasabihin nyo, may nagsasabi na hindi na raw magandang 5K and all. Again, depende yan Ang 5K mAh, at least minimum na yan na pwede nating makuha for a smartphone today. 4,000 ganyan, masyado na mababa yan. So sa iPhone nga, hindi sila nagre-reklamo na mababa battery niyan kasi maganda yung software optimization ng Apple dun sa battery nila. Kahit na mababa ang milliampere battery capacity ng iPhone, matagal sila malobat compare sa matataas sa battery capacity ng Android. So nasa software optimization pa rin yan mga idol kung gaano katagal malobat ang isang device. Meron ako nakitang isang video na mas matagal pang malobat ang 17 Pro Max sa merong 4,800 mAh battery capacity sa merong 7,000 mAh battery capacity na Android. So again, hindi lang tayo ngayon tumitingin sa battery capacity is important, pero mas important din na merong nagbe-blend na software optimization. So 5,800 mAh battery capacity ng Oppo A5 Pro mga idol, mataas pa po yan at all goods na all goods yan gamitin pang araw-araw nyo. Syempre ang main priority rin ng karamihan ng consumers natin is battery capacity. Nagigets ko kayo dyan, kaya pinupush ko rin na mag-provide sa atin ng mga malalaking battery capacity na smartphone para din makapili kayo ng mga matitipuhan nyo. Pero for a 5G device, 5,800 mAh is all goods din naman yan, no worries. At ito pa maganda, tineroon pa to ng 45 watt fast charging rate. So in less than 1 hour lang, so siguro 1 hour, sabihin na natin, full charge yun na itong battery capacity niya. So ganyan ka-convenient mag-charge dito. For example,
nakatulog kayo, tapos kinaumagahan, magtatrabaho kayo, nagising, nakita nyo, lowbat yung smartphone nyo, charge nyo lang, kumain kayo, maligo kayo, mag-ayos kayo, after nyan, full charge yung smartphone nyo. So, ganyan ka-convenient mag-charge dito sa Oppo A5 Pro. Ang isa pang nagustuhan ko dito sa device na to mga idol is yung kanyang back cover, especially dito sa color green. Dahil itong color green is meron siyang leather feel design. So, yun lang nga ang hindi ko alam kasi since leather, 'di ba, medyo prone din yan sa mga back. Tapos ito ay water resistant, for example, nilublob nyo ng tubig, ganyan. Hindi ko alam kung may tendency masira yung leather niya. I don't know kung mas iba ba yung pagka-leather nito. Pero nakakatuwa or very welcoming din naman na mag-provide sila ng iba naman na back cover sa isang smartphone. Usually glass and polycarbonate din naman ang in-offer nila. Pero sa Oppo, talamak sila sa nagpo-provide sila ng leather feel design na smartphone, which is makikita natin dito sa Oppo A5 Pro. Design and aesthetic nito for me is simple lang naman siya, pero elegant siyang tingnan. So again mga ka-J-Vlog, kung tatanungin Lord, sulit bang Oppo A5 Pro? Sa kanyang SRP, definitely hindi siya sulit. Pero ngayon, sa online, dito sa ating view product, sa official store ni Oppo sa online, definitely napakasulit ng Oppo A5 Pro. Grab mo na yung chance na makuha to ng sobrang mura dito sa ating product link. At isa to sa pwede ma-recommend din na 5G device ngayon 2026.